sa pagkakataong ito, gusto ko po ipaalam sa inyo na itong si Jeffrey Rinian ng Seventh-day Adventist Ray Media, nag-post siya ng challenge sa kanyang Facebook account, pero nang patulan, ngek-ngek naman. Ito, pakita. Ito sabi niya dito, sumhan na ang CFD sa Sabat, baboy, dirita sa propesiya sa Daniel and Revelation, ug mukagat ba? O, sa dihang gikagat na to, atras na. Na. Okay, dami niyang dahilan dito, ano? Actually, nahirapan si Rinian dito sa kanyang post na ito kasi nang patulan ko, biglang dami ng dahilan. Aking ipakita sa inyo yung ano, yung mga messages namin para kita ninyo yung chats namin dalawa ni Jeffrey Rinian. Yan. Kita ko sa inyo ha. Ang dami niya dahilan dito eh. Tingnan nyo. Aking kunin yung ano na yun, yung part na yun na tinanong ko siya. Ito ba yung una? O, ito yung una. Ito siguro yung una. Atin mo nang unahin to na tingnan. Okay. So, ito yung chat ko kay yan. Tandaan nyo ha, yung post ni Jeffrey Rinian ito, sabi niya, sumhan na ang CFD sa Sabat baboy, Daniel and Revelation, ug mukagat ba? Dilita sa propesiya sa Daniel ug Revelation, kung mukagat ba? Tandaan niyo ha, wala kaming doktrina patungkol sa baboy. Sa madaling salita, ito ay doktrina ng mga SDA na laging tinatalakay ng mga CFD. Yung patungkol sa Sabat at baboy. Yan na. Sabi niya, kung ating tatagalogin yan, ganito pagkakasabi ni Jeffrey Rinian sa kanyang post, nagsawa na ang mga CFD sa Sabat at baboy. Nagsawa na sa Sabat at baboy. Wala naman kaming doktrina patungkol sa baboy. Pero nagsawa. Sa madaling salita, doktrina yan ng mga Seventh-day Adventist na kinokontra ng mga CFD. Tapos sabi niya, dito tayo sa prophecy, sa Daniel and Revelation, kung kakagat ba? Ngayon, kinagat natin, no? Kinagat daon sa nga libro na muna. Nakuratan si ano? Nakuratan si The Ministry Magazine, The Ministry Magazine, January 1963. Anong page to ha? Anong page to? Tingnan ko muna anong page to. Kasi nagtatanong si ano eh. Si Tell the World kung anong page to. Page 8. Hala, supaka daw. Hala, supaka daw. The Ministry Magazine, January 1963, page 8. Hala, supaka daw. Chat-chat kami ni Tell the World. Sabi niya kasi, sabi niya rito, wala kay alamag. Ikaw mo'y walay alamag di ay. Huh? Ikaw may walay alamag eh. Ang message nito sa akin, wala kay alamag sa kamatuuran, brother. Wala nahitabo. Wala nahitabo nga nahimong leader si Igwait sa Seventh-day Adventist. Wala doon rin mong leader si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist. Tungkol kay ang leader sa SDA, appeal si Ellen G. White mao si Jesus Christ. Kaya ang leader sa SDA, appeal si Ellen G. White, mao si, sabi ni, appeal o dili appeal? Kamo kay inyong leader tawo man si George Bergoglio. Ha? George Bergoglio kuno.
La, tubag. La, tubag. Sige. Baga, atong try na tawagan si Tell the World, be. Kung ano ba to si Tell the World? Ano kayang panat kaya nito ngayon? Wait lang. Maganda natin tawagan para makita si Tell the World. Wait lang ha. Wait lang, tawagan natin to saglit. Baka sakali sumagot. Na. Sakali sumagot. Tawagan natin. Hello, bro. Hello, bro. Sama nang waka kabaloan ninyong The Ministry Magazine, bro? Wala ka na ibaloan ninyong The Ministry Magazine? Kabalo man. Gibasa mo ganin ako dire imong message, no? Kanang usama asa tong gingon nimo nga dili siya leader, nganong leader man lagi dire? Kasi ko gimata-mata talaga. Akong basahog balik? Sige. The leaders of the Seventh-day Adventist including Ellen G. White. Something eh. Ingon kasi mong post dire, wala nahitabo nga nahimong leader si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist. Yes. Asa may tinudan ni bro? Asa ni ba? Ilo ba sa ibong ba kay ayaw kasukon unsa masuko makadayon. Paminaw sa. Sige, go. Tungod sa kapaspas. Paminaw sa ba? Tungod sa kapaspas sa imong ba, maovertikan ang imong utok. Mamerson na. Ayaw ng ad hominem. Wa mo ko nag-ad hominem nimo. Sige, tarunga. Ikaw ba bastos di ayaw pag ad hominem? Nihilo mo lagi. Nihilom si Tell the World. Luya dyan kayo, oy. Nihilom. Gipalong. Gidrop ang call kay napikon. No. Gidrop ang call ni Tell the World kay napikon. Ha? Ayun siya, wala kay alamag sa kamaturan, brother. Wala nahitabo nga nahimong leader si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist. Wala daw nahitabo nga nahimong leader. Kaklaro nilang giingon sa ilahang Ministry Magazine. Ingon dire. The pioneer Seventh-day Adventist leaders conducted that celebration of the Lord's Supper on Sabbath, August 19, 1848, where certainly was many weeks after Passover time. The time of the Passover corresponded to the close of March or the beginning of April. The Desire of Ages, page 76. See also Patriarchs and Prophets. Those who were advocating error and not the leaders of the meeting were persons reproved by the visions. The leaders of the Seventh-day Adventists, including Ellen G. White, since that time have consistently maintained that the observance of the Lord's Supper is not a continuation of the Passover of ancient times, and that partaking of the communion service is not to be restricted to Passover time and thus held but once a year. Wala daw. Di ka kapugong, ikaw mo'y dili kapugong. Ikaw mo'y dili kapugong. Kundili mag-ad hominem. So, si napikon in tawon. Napikon, never daw nahitabo. Hindi daw kailanman nangyari na si Ellen G. White ay leader ng Seventh-day Adventist. Pero inaamin ng kanilang babasahin, The Ministry Magazine. Ito, ipakita sa inyo yung sinasabi sa kanilang The Ministry Magazine Ito. Ayan. So, palakihin ko lang. Ito, palakihin lang natin tong letra para mas clear. Yan. Ito, masyadong malaki na. Ito na. Ayan ang liwanag dito
the leaders of the Seventh-day Adventist Church, including Ellen G. White, since that time have consistently maintained that the observance of the Lord's Supper is not a continuation of the Passover of ancient times. Aliwanag dyan, oh. Oh? Wait lang ha. Wait lang muna ha. Ito na naman si Divine. Nagsimula na naman si Divine. Oh. Sabi dito, the leaders of the Seventh-day Adventist Church, including Ellen G. White, kung hindi siya member ng leaders, dapat sana sinabi, the leaders of the Seventh-day Adventist and Ellen G. White, to prove na magkaiba, pero including, sabihin ka, talagang kasali talaga to. Ha? Wawa naman. Yeah, tell the word, ad hominem, oy. Hindi kaya, hindi makapagpatutsada. Next time, pag kinausap ka, next time, no patutsada. Kay, binayot man na. No? Di pa na mao, makatilaw pagkakasaba sa ako, anang inyong style nga samok. Pikonon, mandiay ka, no? Pikonon, mandiay ka, no? Live baya to? Live baya to? Onya imong gipalong. Live baya to? Onya imong gipalong. Hindi na dyan kaya nito, Pikol man og makuan. Okay, so, yun. Ngayon, tuloy tayo sa ating topic ngayon, si Jeffrey Rinian, ano? Si Jeffrey Rinian kasi, nag-post na si Jeffrey Rinian kasi na makikipag-ano siya. At ating muli pakita yung post ni Jeffrey Rinian na, wait lang. Ito yung post ni Jeffrey Rinian sa, yan o, ito yung post niya. Sabi niya, sumhan na ang CFD sa Sabat, baboy. Dirita sa propesiya sa Daniel and Revelation, nagmukagat ba? Tang Tagalogin natin yan, nagsawa ng mga CFD sa Sabat at baboy. Dito tayo sa propesiya sa Daniel and Revelation. Kung kakagat ba? Yan ang sabi niya, kung kakagat ba, ug mo kagat ba? Ngayon kinagat ko yung ano niya. Ating basahin yung ano ko sa kanya, yung aking message sa kanya para makita yung kinagat siya. Ito yung message ko. Yan, ating muna palakihin na. Ito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan o. Sabi ko sa kanya, sige Jeff, debate tayo sa Daniel at Revelation. Tingnan natin kung kakagat ka ba. So, dito, tinanggap ko yung ano niya. Tinanggap ko yung challenge niya, no? Wait lang. Maingay sila dito. Wait lang. Okay. Ito tayo. Tingnan natin kung kakagat ka ba. Sabi niya, gumawa ka ng tema mo. Sa Daniel o kahadias pinadayag, teka, ba't ako gagawa? Hindi, ikaw yung nag-challenge ba't ako gagawa? Sige, sabi niya, ako ang gumawa. Sige, sabi niya, gumawa ka ng tema mo. Sa Daniel o dyan sa Revelation. Di gumawa ako. Sabi ko, patutunayan ko na mali ang interpretation nyo sa Daniel 7:23-25. Sa Russia TV natin ipa-schedule, sabi ko sa kanya. Anong sagot ni Jeffrey Rinian? Gumawa ka ng tema mo na inyong doktrina, agoy. Anong doktrina? Wala kaming doktrina about Daniel 7:23-25. Di namin yan doktrina na mag-i-interpret ng propesya para kunwari merong gift of prophecy. Palpak naman ang inyong interpretation. Ano nangyari?
Eto, sabi niya, sabi niya dito, wala mo'y pagtulunan sa Daniel, igora mo cross-examine sa SDA, luuya good angko na ba mo tagiya sa Biblia. Tagalog din natin. Wala kayong aral patungkol sa Daniel. Ang ginagawa nyo lang, mag-cross-examine sa SDA, kawawa naman kayo, inaangkin nyo pa na kayo ang may-ari ng Biblia. Ganito yan. Hindi porket kami ang may-ari ng Biblia, kailangan gawan namin ng aral. Ha? Ang sagot ko naman sa kanya, tungkol sa Daniel ang topic, ayaw mong kumagat? Ha? Gigibain ko ang maling interpretation ninyo. Anong sabi niya? Doktrina nyo ang patunayan mo. Ha? Lagi na lang kayong nigar. Lagi na lang kayong nagni-negative. Alangan naman ako ang magni-negative kasi kayo ang may aral nito eh. Oh, sabi niya, wala ba di mo doctrine sa Daniel? Wala ba kayong doktrina patungkol sa Daniel? Sabi ko, wala man gani may doktrina sa baboy. Pero matod pa ni mo, gipulan na may, arin ako sa Daniel, ako may affirmative. Oh, sabi niya, sabi ko, wala nga kaming doktrina patungkol sa baboy. Pero yung post niya, may doktrina patungkol sa mga saved day, nagsawa na sa sabat at baboy. Anong sabat at baboy? Wala naman kaming doktrina sa baboy. Sa madaling salita, ito ay doktrina ng mga Seventh-day Adventist. At dahil alam ni Jeffrey rin yan, na paborito kong topic ang Daniel 7:23-25, alam niyang mapapahiya siya. Yang ginagawa ni Jeffrey rin yan, pilit niyang inililipat sa akin ang burden of proof kasi pag siya siningil ko, mapapahiya siya. Yan. Ayaw na ayaw ni rin yan ang mapahiya. Straight to the point. Wait lang ha. Meron pang message dito si Tell the World. Pagbaton mo mayong pamatasan kung gusto ko ninyo may istorya, ikaw siguro ang magbaton. Kay pagtawag na ko nimo, wala ko nag-add home nimo. Ikaw diretso ka add home. Ha? Busa, ikaw ang walay pamatasan. Ayan. Ikaw pa ang nag-drop call. Wala jud mo'y batasan. Ikaw pang nag-drop call. Wala jud mo'y batasan. Ako, pasingin lang ninyo. Pikon kay si Tell the World. Ay, pati pikonan Tell the World sa kuha. Ay, naganon. Ano nangyari? Tulitin yung aming chat ni Jeffrey rin yan. Sabi niya, gumawa ka ng tema na aral ninyo dyan sa Daniel. Hindi yung gagawa ka ng tema, pero panggiba sa amin. Wala kang pakialam doon. Ang mahalaga, magdebate tayo. Ba't ka ba takot? Ha? Sabi niya, wala din mo doctrine sa Daniel 7:25. Impas na. Wala ngang aral ang mga apostol niyan eh. Ha? Alam niyo, hinanapan ko siya. Tuloy natin. Ito ba, ha? Wala man may doktrina gani bahin sa baboy. Pero naaman sa imong post, gipulan na mistima abot sa baboy nga wala man may doktrina ana. Tagalogin natin. Wala kaming doktrina patungkol sa baboy. Wala nga kaming doktrina patungkol sa baboy. Pero nasa post mo na nagsasawa na kami sa tema abot sa baboy. Wala naman kaming doktrina patungkol dyan. Bakit? Natakot ka? Takot ka ba na talakayin natin na mali ang pananampalataya nyo? Mali ang unawa nyo sa Daniel 7:23-25? Anong sagot ni ate, ipakita yung karugtong. Meron tong karugtong ito yung karugtong. Tipakita, para makita nyo na itong si Jeffrey rin yan, sobrang takot ng patulan ko. Yan, ito sabi niya dito. So aminado ka na wala kayong aral sa Daniel 7. Wala ngang aral ang mga apostol eh.
Wala ngang aral ang mga apostol eh. Tapos ako, palalabasin mo ko ng aral. Wala ngang aral ang mga apostol. O, tuloy niya ito. Sabi niya, hindi ka pa ba nagsasawa sa pagniga sa Daniel 7? Hindi mo ba kayang isalaysay ang Daniel 7? Kawawa ka naman. Kayo ang may-ari ng Biblia. Hindi nyo kaya salaysay Daniel 7? Eto naman, kaya ko salaysay Daniel 7, pero ayon sa sinasabi ng Bible. Ayon doon. Hindi yung gagawa kayo sa interpretation yung mali-mali. Kaya nga kinukontra ko eh. Kaya nga kinukontra ko eh. Sabi niya ito, sabi ko, wala man gani nanudlo ang mga apostol bayan sa Daniel. O wala nga turo ang mga apostol patungkol sa Daniel eh. O, bigyan mo nga ako ng verse sa New Testament na inexplain ng mga apostol ang Daniel 7:23-25 para makita natin kung nagturo ba ang mga apostol patungkol sa Daniel 7:23-25. Anong sagot ni rin yan? Daghan palusot. Sa madaling salita, hindi niya kayang ibigay. Wala siyang maipakitang ebidensya na ang mga apostol nagturo, nag-interpret ng Daniel 7:23-25. Pero gusto niya mag-interpret kami. Ngik. Straight to the Ano point. ba naman to? Oh, sabi niya, labi pagayo di ay nga nahimatod-an ang pulong sa propesiya nga among ginabatonan. Napatunayan daw yung yung prophecy sa kanilang taglay. Maayo nga inyo himuon ang pagtagad niini maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit hangtod ba nagbanag ang panahon ug musubang bituong kabugason diya sa inyong kasing-kasing. 2 Peter 1:19. Moingon na po kang asa sa Daniel 7. Ay, etong 2 Peter 1:19, kung babasahin mo to sa Latin Vulgate, may nakalagay dyan na Lucifer. Ngayon, yung Lucifer tinutukoy dyan is referring to Jesus Christ. Hindi naman niya patungkol sa Daniel 7:23-25. Mali! Palpak talaga, Sabadista! Ingon siya, pabili mo sa kangit-ngit, walay kahayag, kay walay pagtulunan sa prophecy. Wala gali pagtulunan ng mga apostol, ana. Inanong ko siya, tinan niyo Unsay hubad sa mga apostoles sa napulo kasungay sa fourth beast sa Daniel 7. Tinanong ko na siya mismo, ano ang interpretation ng mga apostol sa 10 sungay ng fourth beast sa Daniel 7? Tingnan niyo kung sinagot ba ni rin yan. Anong sabi niya rito? Unsa man. Sabi ko, unsa man. Sin ka na lang? Sin ka na lang? Out of context ka 2 Peter 1:19. Basahin mo nga sa Latin Vulgate. Mayroon kang mababasang Lucifer dyan na ang context niyan ay patungkol kay Kristo. Hindi yan patungkol sa Daniel 7:23-25. SDA ka pa naman. 3 media member pa. Pero wala kang naiintindihan sa iyong binabasa. Straight to the point. Yun. Sabi ko naman, asa naman yung mindset mo ngayon? Na sinasabi mo kami may-ari ng Bible, pero hindi kami nagdoktrina patungkol sa Daniel 7:23-25. Ganun din naman pala ang mga apostol. Anong sagot ni rin yan? Wala na. Tameme si rin yan. Tameme si Jeffrey rin yan. Ang dami niyang dinaldal, pero hindi siya kumagat ng kinagat ko ang kanyang challenge. Anong challenge niya? Dito naman tayo sa Daniel at Revelation. Tingnan natin kung kakagat ba. Anong nangyari? May kumagat ba? Ngek. Wala. I-block ko nimo? Nga wala man ko ng bastos. Wala man ko ng bastos. Mo. At least ako og mag-block ko kay gibastos ko. Ikaw man-block
Kay napikon lang. Kay napikon lang. Ano man? Nakuratan man. Nakuratan manggod. Ha? Nakuratan si Tell the World. Nakuratan, perteng kuratanan niya. Wala daw mabasa. Never daw nangyari na si Ellen G. White ay naging leader ng Seventh-day Adventist, pero napatunayan, leader pala. Oh. Ha? Eh di man-black ka. Ano ba alam ko? At least ito, nakikita naman natin na matino ang pag-call ko sa kanya. Matino. Yung response niya ang bastos. Tapos ako pa. Tapos ikaw pa yung matapang na ibablock ako. Ngak, ngak, ngak. Ha? Ikaw pa ang matapang na ibablock ako. Ikaw na ngayon nag-adom. Ikaw pa yung matapang na i-block ako. Di i-block mo. Ha? I-block mo. Ah! Yan ang problema. O, pinatulan kasi. Sana, hindi na lang sana kasi nag-post dong interview niya kay Alpiaba. Nag-post ng interview Ayun tuloy, pinatulan ko. Ang daming SDA nagalit. Ha? Ang daming SDA nagalit nun. O. Meron pa ako panibagong topic pala na ilalabas. Abangan nyo po yan. Kung saan yung conversion ni Alpihaba from SDA to Catholic ay dahil daw sa family dispute. Totoo yun. Andun ako. Napanood ko kung paano ka tinalo ni Wendell sa debate about Mother of God. Oh. Okay, granted. Pag study yung tarong diha, yawat na lang. Ikaw mo ay dapat mag-study. Wala di kakabalo. Nga leader sa SDA, si Ellen G. White. Si Ellen White, wawa naman. Ha? Oy! Ay! Tell the World, is it available right now? Nang black na, kawawa naman. Nang black na, no? So, yan ang mga pikunin. Sabi niya kasi, walang mababasa. Never nangyari na naging leader ng SDA si Ellen G. White. Kaso tayo nakapaglabas at ipakita yung ating nakunan. Eto. Wala daw nangyari na si Ellen G. White ay leader ng SDA. Sinasabi na kanila ng The Ministry Magazine, sa January 1963. Anong sabi rito? Eto, those who were advocating error and not the leaders of the meeting were the persons reproved by the visions, the leaders of the Seventh-day Adventist Church, including Ellen G. White, since that time have consistently maintained that the observance of the Lord's Supper is not a continuation of the Passover of ancient times. Ano daw? The leaders of the Seventh-day Adventist Church, including Ellen G. White. Sabi niya, hindi daw leader. Ako sasabihin mo? Ha? Sabihin mo? O sige, labas mo. Huwag mo nang bagalin. Labas mo na agad. Nalabas ko nung nangyari na pikon. Ha? Sobrang pikon. Ha? Napikon siya dahil sa nangyaring yon. Ano to? Rogie left the group. Hello. Yeah, sabi, wait lang na may nag-chat sa akin na protestante, hindi ako kilala nito. Sabi, hello. Sabi ko naman, hello rin. Eto na ba ang Bible study?
Ito na ba ang Bible study? Ito, meron nag-chat sa akin. Hindi ko alam kung ito ba ay member ng Eastern Lightning. Hindi ko alam kung ito ba ay member ng Eastern Lightning. Okay, basa tayo ng, okay, na ba ang Bible study? Ito. Okay, simulan na natin. Simulan na natin para makapagtanong na ako. After ng 15 minutes. Ayan o. So, tinan natin ngayon. Simulan na natin para makapagtanong na ako na after 15 minutes, tinan natin kung sasagot ba ito ngayon. Pag nalaman nila na ako ay Catholic Defender, kick out ako agad dito. Ha? Okay, may message naman sa akin si Brother Darrell. Ito. So, hindi ngayon ako chat ako kung kailan maghanda ka mo siya, pero ang gawin po natin ay pahayag muna bago ito para hindi mabang diskusyon. Opo, mag-chat ako pag available ako. Puno pa schedule ko sa ngayon. Hindi pa available si Pastor Jomar. Hindi pa available Pastor Jomar. So, si Pastor Jomar ngayon naghahanap ng paraan para makano. So, hindi ko na ma-send si yung aking message kay Tell the World kasi binlock na niya dahil napikon siya. Wala na, Tell the World. Wala tayong gagawa rito. Pikon Hindi natin ma-send yung ating message kasi napikon na siya. Sana hindi siya nag-ad hominem. Very simple lang naman yung pag-uusapan. Di naman kailangan na mag-ad hominem para mapakita na mo na matapang ka. Okay. So, yun po nangyari. Umiwas po si Jeffrey Rinian sa Latulan Talakayan na ipaschedule ko na sana kay Russia. Pero natakot siya kasi alam niya kung paano ako magtanong patungkol sa Daniel 7:25. At alam niyang mahihirapan siya pag pinatulan niya ako. Yung gusto niya ibaliktad sa akin, ba't niya ibabaliktad sa akin? Wala naman tayong official na doctrine about Daniel 7:25. Kayo ang merong official na turo, kaya kayo ang tatanungin ko. Ano nangyari? Seventh-day Adventist, ano nangyari sa inyo? Anong nangyari? Okay, so wala talaga yung magpapala dyan. Okay, so basa na muna tayo saglit ng ating mga comments. Tinan natin ating mga nanonood sa ating live. Okay. Ito tayo ngayon sa Geno Buldan. Good morning, Pro Brother Jando Alabado and all CFD. Wala na pala. Tell the world of your lies, sabi ni Ate Miraflor Casino. Ate Miraflor, 29, nasa ako sa CDO. God bless and good day po. GB Buhisan, ang saong pag-till the world, Ron, gi-off man ang call. Tawagi otro bro, hindi ko na siya matawag kasi binlock na niya. Binlock na niya, no? Wala na si Tell the World, pikunin to. Kunwari pa to siya na ako daw ay undesirable opponent niya. Pero pag nag-post yan, lagi naka-mention yung pangalan ko. Na? Start na tayo. Start na. Excited na ako na makapagtanong. Ito duda ko, Eastern Lightning to Ngayon, sabi niya ito naman, ni Arnel Cadenas, wala kasi yan alam nila silang mga SDA, kundi ang gusto lang nila madinig ang kanilang gusto marinig. Tama. Hindi lalaban ng tema kung hindi sila ang magmamanipulate sa tema at sa rules. Walang SDA na kapag nakipagdebate, sige, eto, pag-usapan natin, ayan, okay ako dyan, okay ako rito, okay, wala, ganun. Ang gusto lang niya, ako ang dapat okay. Ikaw, wala akong pakialam sa'yo. Basta ako, okay ako. Ikaw, bala ka buhay mo.
Ganun sila, no? Wawa talaga. O, SDA, bayute jud kayo. Sabi ni Ate Miraflor. Hello bro, from Bataan, yung sabi ni Hanzase Alcaraz. Sabi naman ni Orlan Serdan, bro, musta nakaha si Villanueva, tinuod to? Yes. Actually, nandito si Ame kaninang umaga. Ako'y nabigla kasi hindi pa ako nakapag-ilamos. Biglang dumating si Amek, no? Mukha yatang lamang siya sa akin ng isang paligo. Ayun, nakusap kami kanina, tinanong ko siya about doon sa conversion ni Daryl Villanueva. Anong nangyari doon? Totoo ba yung mga usap-usapan na yon? Napagkaalaman na hindi sinusuportahan pala ng Seventh-day Adventist si Daryl Villanueva at ang Katoliko pa ang sumusuporta sa kanya. Yun ang reason based sa sinabi nila kanina na nakapanlamig kay Daryl Villanueva. So, para sa akin, hindi pa rin siya malalim na reason para mag-Catholic. Kung pinabayaan siya ng kanyang kasamahan sa SDA, normal yun. Gaya ng kung paano nila pinabayaan si Tianing dati, singil ng ikapo, pero yung kuryente, hindi mo lang napakabitan, ganyan din ang ginagawa nila ngayon kay Daryl. At, take note, binabash na lang ngayon si Daryl ngayon kung ano-ano mga pinagbibintang sa kanya mga kasinungalingan. I-continue nyo lang yan mga Seventh-day Adventist. Yung mga pagbibintang na ginawa nyo kay Daryl Villanueva, ituloy nyo lang yan nang makita niya ang tunay na kulay ng Seventh-day Adventist. Straight to the point. Sabi ni Marlon Liban Pulmano, maunay klasis tao bro nga wala miagi kinder largo grade 1. Sabi naman dito ni Junli Agravante watching from Valenzuela City. Si Freddy Padayo nag-send sa akin ng 10 stars. Thank you po, thank you. Sabi ni Miraflor Jimenez Casino, kahilas, good evening tell the world. Sabi naman ni Hell the world na siya. Sabi ni Orlan Serdan. Ramonito Bendigo Narvasa, good PM JD, watching from Balamban, Cebu. Sintakyon Taikonora. Good afternoon, Bro Jando. Orlan Serdan, imbis tell the world, hell the world na siya. Joe HN, ipaayo mo FB Jando na yung mga porn imo may day na hack siguro ka. Na hack jud ko do gara mo nang ibalhin ko speakers. Actually wala ato pa ikontong kang Glenn kung ano nangyari doon. Wala pa namang response sa akin si Glenn Luzon. So naghihintay ako ng response si Glenn Luzon eh. Wala pa naman siyang wait lang ha. Unahin natin 'yon si ating kumustahin si Glenn Luzon kung may paraan ba para mabawi yung yung aking FB page para hindi na magamit ng mga pasaway ng mga manyakis at taga Vietnam po yung nag-ano sa atin. No? Okay. Ating hinto si Glenn. Try ko tawagan si Glenn ha. Ano nang nangyari doon sa Okay, tinatawagan natin si Glenn Luzon. Ano nangyari doon? Try ko tawagan ulit. Tawagan si Glenn Luzon. Wala pang ring. Sabi dito ni Nelson Evardon Buno, out of context na sila bro, kay wala may alamag sa Bible ang nagturo sa kanila. Correct, very correct. Sabi naman ni Rod Solar Edoria, talawan man daig kang dako, tell the world. Ha. Uy, ito nagring na. Nagring na. Hello bro. Hello. Hello bro.
So, musta, hello. musta naman daw kung kasi mo gipa-update nga page na ako, mabawi pa to na to, dili na. Gina-check pa na ko bro ha. Balikan lang tika kay nabisi mo atong gapon, wala tika nabalikan. Balikan lang tika. Pero kung na-access number sa mo, mabalikan man to nimo. Maskin wala ko email kay page ramang good na siya, bro. Lagi, page lagi. O saan to bagay? Gamit sa imong main, dili mo tan ako say gamit mo sa imong main Facebook, email o number lang, main Facebook na ako, number lang. Then page, nasa sa page. Pag i-create magugag page, mo connect naman na sa imong kwarto, gitanggal ka. Gilink niya iya ha. Teka ha. Gitanggal ko niya as admin and di na ako makontrol. Nag-search gani ko karon paano siya i-dispute good na dili kan ma-recovery mo kuan imuhang ang atong page di ay nagitanggal ka as admin. Okay kuan sige lang kay tawagan, pwede tiga tawagan anytime karon. Dili ka pwede kay mag-live ako sa dili, pwede ko tawagan nimo. Sige. Tawagan lang tika bro ha kay kuan ko kay napakudoy sa hospital pero pa-check up ni papa nako. Tawagan ka balik karon. Sige bro. Okay. Yun. So kinokontak ko siya para humingi ako ng tulong doon na maibalik yung yung aking page na ninakaw ng mga kurukong ho. Yun. So tuloy tayo. Bubasa ng ating mga comment section dito. Sabi naman dito ni Rod Solar Idoria, talawan man day kang dako tell the world. Sokol oy pakita na imong kahambugiro og bakakon, hambog ri kadaganan ni kuan. Rod Solar tell the world imo di ay i-deny si Ellen G. White nga mao gyud na inyong founder sa SDA Cult 1863. Maupay muhawa na ka anang pundok anang pundok brad kay puro kasinungalingan ra gyud inyong pagtulunan diya sa SDA Cult 1863. Lagi na di po dagi muhawa gahi po kay gilong. NN Regibo ba rin nagdaghan anang mga sulpot na pastor mga murag palaka lukso sa topic ug maipit sa kalam na pikon agad sa na ang sabihin niyan ako pa niya walay batasan siya may walay batasan di ba si Rod Solar Idoria Jeffrey rin yan kasa na diha nanlakaw na mo nanalaw na mo hinay na mo kahurot maayo pa mo balhin na mo sa tinod nga simbahan para dili na mo maglisod. Ingon si Ate Miraflor, yes bro, see you soon. Si Junley Agravante, bro, bakit ganun mga SDA? Halos lahat bastos. Ano yan? Doctrine nila? Hindi ko alam, pero ang alam ko lang is sila ay pakitang tao lang. Pakitang tao lang ang mga Seventh-day Adventist. Sabihin ba naman, ang turo sa kanila, sundin ng 10 utos. Pero lahat ng Seventh-day Adventist, everyday nilalabag ang 10 utos. Everyday. Ang sabihin lang sana, nakafocus lang sila doon sa Sabbath law. Pero yung sa utos na huwag magbintang ng kasinungalingan, ay lahat sila nilalabag yon everyday. Siguro maximum of 28 times a day. Sila yon. Sabi naman dito ni Taiko Nora Brojando, gusto kayo pag bumanat. Gusto kayo pag bumanat? Gusto kayo. Sinong may gusto? Okay, dito naman tayo sa isa pa natin na dito is kabila naman. Dito ay si Thea Marie Pescador Labrador. Ganyan din kadebate ko na isda. Paulit-ulit issue nila. Ewan ko ba kung anong problema nila sa sabat at baboy. Wala nang bago. Sabi naman dito ni
Cora Bertumen, good morning, Bro Jando. Bernardo Ibarzabal, good morning, Bro JD. Watching from Las Piñas City. Ooh! Straight to the point. Live. Ed Kagulang, akala ko Ed Kalawag. Ed Kagulang Virtudaso. Brother, adyong udto ang SDA nangagamay na sila kay wa na nagkadimao. Nakasabot na ang uban sa nibalhin na sa Katoliko. Okay kayo, brother. Keep it up. You're a great servant of God. Doktrina nila wala nagkadimao. SDA bangag baya. Okay. Move naman tayo ngayon ito kay Lydia Dolera. God bless you, brother Jondo. Sabi naman ni Ed Kalawag, Ed Kagulang Ed Kagulang Bertudaso, feeling bright baya ng hudyong hilaw, brother. SDA nga gabot buot ra sila. Alang dili man na sila kasabot sa baboy. Grabe, baboy yun napili. Di sila kasabot sa baboy lagi. Jovi Baltazar, good morning, Bro JD, watching from northern Pegenro, Northern Samar. Ano ito basahin? Pegenro, Genro, o Penro? Okay, Gingging, leader na founder pa. Leader na, founder pa. Tapos, i-deny nila, ano yung kinakaya na nila, ang founder nila? Di nila matanggap na yun ang realidad. Kahit plastara na, nakita na, LNG White ang founder, patuloy pa rin silang manluloko sa inyo, napapaniwalain kayo na si LNG White hindi nila founder, hindi nila leader. Harap-harapan magsinungaling ang mga Seventh-day Adventist. Kita naman siya yung founder, siya pa leader. Sabihin lang ngayon, hindi. Ano pa? Sabi naman dito ni Jake Bulay, unsang pag-tell the word anang black man. Nang black na kay napikon. Ingon si Raul Hulguen. Mamikon na lang ang mga isdang bulok o maipit. Sabi naman ni Elvita Onyate, Jeffrey rin yan, kanus apa ka lilipat sa Katoliko, huwag ka na magdukot dyan. Kay White, si Daryl lilipat na sa Katoliko. Sabi naman ni Ed Kagulang Bertudaso, brother, adyong udto, ang SDA ba sige balik-balik anang baboy yung larawan? Hindi makamove on. Apel po ng Sabat maskin PG. Bali-balihon nilagbasa ang Bible. Bisan pag maskin pag bali-balihon nilagbasa ang Bible, di gyapon kasabot ang hudyong hilaw. Sulpot baya sila, sabi ni Ed Kagulang Bertudazo. Ito naman tayo ngayon kay Edward Brian Nemenzo. Sabi ni Edward Brian Nemenzo, di ba katong si Denmar nagikan sa SDA? Unya nagkatoliko? Unya hindi balik sa SDA? Ang hinungdan ato kay nanluod sa daw to sa SDA maong ang nagkatoliko pero nabalik ra gyud gihapon sa SDA. Need magkwarta. Need siyag pera, wala nga lawan sa safety kasi yun. Let's dig it, mayong October JD. Enre Agaton, si Luke Caceres, ang laman ng content puro lang Saturday, Sabat at baboy. Maganda nito, si Luke Caceres, may ipagtalakayan sa atin to. Yun ang maganda doon para enjoy naman tayo, ano? Sabi naman ni Elisa Pabelonia, wala man ko kasugod, watching na lang from Bacoor, Cavite. God bless, bro JD. Okay, so yun po, no? At wala namang pumasok sa ating Zoom ngayon. Walang pumasok, walang nag-call sa ating number na nasa screen. So, okay, so yun lang muna ang aking maihahandog sa inyong lahat. Ang mahalaga po dito ay ang importante. Okay, ganun pa man sa lahat ng mga nanood. Good day po sa inyo at patuloy nyo po i-share yung ating bagong Facebook page, Straight to the Point. Straight to the point.
para naman maikalat natin yung mga information about sa ating pananampalataya. At abangan nyo po mamayang gabi sa Punto por Punto YouTube channel po natin. Meron po tayong live Monday Night Doctrine. Wait lang, tawangan ko muna yung ano yun, baka makalimutan ko yun eh. Saan yung INC? Ano pangalan ng INC? Ano ba yung pangalan ng INC na yun? Wait lang ha, double check ko muna ano pangalan nun. Wait lang ha, double check ko. Tingnan natin to sa ano, sa Messenger. Sino ba yun? SDA na yun. Yung INC na yun. Magkakipagtalakayan daw siya eh. So, silipin ko muna rito. Ay. Ano ba naman to? Debate and podcast. Wait lang ha. Silipin natin. Sino ba yung SDA na yun? Yung INC na yun. Base na ibitoon sa inyo. Ano to? Bro, base na ibitoon sa inyo, mupalit ko. Ay, bitoon. Kasi bitoon. Ano na may bitoon sa mga? Ay, babaw, hangad ka, ay dagang bitoon. Okay, so doon natin ano? Sino nga ba yun? Yung INC na yun? Double check ko muna ha. Diyan ka, tinang ko dito. Okay, Jimboy. Wala ba po naka-istorbo sa imuha? Nanata ko yung classification may tungkol karong adlaw hapon sa Domingo. Unsa man. Yan, unsa man. So, okay, tayo ngayon. Tingnan natin yung, saan ba yung ano na yun? Si SLTV pala, sabi ni SLTV, gusto niya pag kami nagdebate, walang tanungan. Sabi niya, pahayag lang, ribat-ribat lang. Di, mas magandang tanungan talaga. Sabi ni Almazora, si SL natakot. Hindi magawang sundin ang sinasabi ni Apostol Pedro, laging handa kayong sumagot kung ano man ang itanong sa inyo. Eto naman si SL, ayaw. Ito nga, hanapin ko muna sa ba yung ano yan. Tinang ko. Double check ko lang para hindi tayo magkamali, no? Okay, naantok ako tuloy sa kanya. Bro, sino po pwede ko makonect na si FD sa Tagum City? Salamat po. Sino kaya? Wala ko idea eh. Sino ba yung wala ko idea eh. Tanungin natin si Amek. No? Para ano tayo dito. Sino ba yung INC na yon? Try ko tawagin ano? TG Faith discussion, nungutan ako na apato. Nya na. Tanong ko lang Brad, paano? Wait lang. Saan ba yung INC na yon? Hanapin ko muna. Kayatak ako! Jerry Libeto, Daniel, bro, tinuod ba kamoy tag-iya sa Bible? Ito, maganda to. Tatawagan to. Tawagan. Sumagot. Hindi sumasagot. Sama. Okay. Wala talaga, wala. Okay, so ating basahin yung tanong ni Clint Burlas.
Kanya, nalo kay pangutana bro, sa adlaw Domingo nga inyong gitawag nga balaan. Pangutana ko bro, buntag lang di ay ang gibalaan sa adlaw Domingo. Unsa ka tinuod ni bro? Dili buntag. Tanaw sa live. Tanawa sa live, tanawa sa akong live ron. Adto ko mutubag. Na. Tanawa sa akong live ron adto ko mutubag. Okay nga na. Ipasin mo na sa kanya no. Bro, tinuod ba kamoy tag-iyas sa Biblia? Ito naman isa naman. Yes. Basta mag-reply to, ibig sabihin, alam nila na ano ako, nandito ako. So pag nag-reply itong mga ito is ating pagbigyan. Okay, no? So, saan ba yung INC na yon? Napin ko muna yung INC. Hintayin ko rin mag-respond silang dalawa. Hanapin ko na yung INC, para mamayang gabi. Saan ba yon? Sino ba yung INC na yon? Ninyo, hindi naman. Hanapin ko muna. Jigs. Saan hindi nagbago ng pangalan yung Giovanni Bulot? Hindi. Doris Brown, Romer. Ito, Gerald Cognahan. So tingnan na lang natin. Tingnan natin topic na udlot sa iyo bro. Ito. Mamaya balik tayo. Same topic kasi hindi malinaw yung nakaraan. Okay? Ito na, si Gerald Cognahan. Naano ko na. Pero wala pang response si Clint Marjus Burlas at saka si Daniel. Wala pa silang response. Maya na ako magsagot pag nag-response na ito. Okay? So, appeal gabi bro. Meron nga kami tatawag na na anticipated mass. Alam mo yung anticipated mass? Yon ang misa na sineselebrate namin Saturday evening. Anticipated mass. So, simula Saturday night, ando na yung pagpapakabanal. At hindi lang sa 7 days, buong araw, sa buong linggo, kailangan talaga. Kung sakali na may mga abusado, na mga may topak sa ulo, ay hindi mo pwedeng gamitin yan laban sa amin because abuse is not an argument against the proper use. Yan ang tandaan mo. Straight to the point. Doon naman sa kabila naman kay Daniel, totoo ba na Katoliko ang may-ari ng Biblia? Yes, totoo. Katoliko ang may-ari ng Biblia. Kaya kung meron kayong reklamo, just call me right now. Pero kung wala, edi wala. Naantok na ako eh. So, wala silang call at hintayin ko na lang. Ayun, si Bienvenido Medel. Rosada Balita. Ay, ano to Rosada Balita? Rosada Balita. Famous debater in SDA. Wait lang ha. Nawala. Ito. Rosada Balita. Famous SDA debater plans to convert to Catholic. Bro, ating tingnan yung kanyang original para hindi marong grammar dito. Bantugang debater sa SDA nagplano nga mubalhin sa Katoliko. Nagpatulo sa iyang mga luha si Bro Daryl Villanueva sa iyang Facebook post kagahapon adlaw, Marso 23, 2025. Kinibunga sa iyang emosyon human siya nagibash sa iyang mga kaubang mga sabadingda. Gumikan sa iyang pagpanamilit sa iyang ginipinsahan nga simbahan. Si Bro Daryl Villanueva usa ka lig-ong depensor sa Seventh-day Adventist nga gitukod nila ni Ellen White, James White ug Joseph Bates niadtong 1863.
Sa Pikas Bahin, base sa official Facebook Live ni Bro Amik Taglinaw, usa ka kanhi membro og defender sa Seventh-day Adventist Church nga karon Catholic Faith Defender na. Iyang gisulti nga plano ni Bro Daryl nga mobalhin sa Roman Catholic Church. Atong iampo ang conversion ni Bro Daryl nga siya musunod sa kahayag sa kamatuuran nga iyang nasiplatan sa pagkakaroon. Dili unta siya madala sa iyang mga kauban nga posibleng mupugong sa iyang desisyon. Paano ko ba tatagalogin yun? Wait lang ha. Pati kang debater ng SDA, nagplano na lumipat sa Katoliko. Siya ay nagpatuloy ng kanyang luha si Bro Daryl Villanueva sa kanyang Facebook post kahapon, March 23, 2025. Ito ay bunga ng kanyang emosyon matapos siyang ibas ng kanyang mga kasamahan sa Sabadista. Yan dahil sa kanyang pamamaalam, sa kanyang pagdepensa sa kanilang simbahan. Si Bro Daryl Villanueva, isang batikang depensor sa Seventh-day Adventist Church na tinatag ni Ellen White, James White at Joseph Bates noon lamang 1863. Sa kabilang banda, Pikas Bahin, kabilang banda mo siguro na, no? Sa kabilang banda, base sa official Facebook Live ni Bro Amik Taglinaw, isang dating membro ng Defender ng Seventh-day Adventist Church na ngayon ay Catholic Faith Defender na, kanyang sinabi ang plano ni Bro Daryl na lilipat na sa Roman Catholic Church. Ating ipagdasal ang conversion ni Bro Daryl na siyang sumunod sa mga liwanag ng katotohanan na kanyang nasiplatan. Ano nasiplatan? Anong Tagalog nasiplatan? Nasiplatan. Nasiplatan. Nasilip? Straight to the point. Nasilip o nakita? Na kanyang nakita sa, ano yung pagkakaroon? Sa, ano yung pagkakaroon? Sa ngayon. Hindi sana siya madala ng mga kanyang kasamahan na posibleng pipigil sa kanyang desisyon. Ito po, si John Lo Alabado, nagre-report sa inyo, straight to the point. Straight to the point. Live on the spot. On the spot! Galing sana eh. Samantayo, maging reporter tayo nito, no? Straight to the point. Okay, so wala nang nangyari. So sabi naman dito sabi dito ni Elisa Pabilonia, wala man ko kasugod. Elisa Pabilonia, herbal na bro ang bituon. Herbal yun ang bituon. Gato ko mo gatong bituon, babos langit. Hangad lang na bituon dito, bituon. No? Baligya pang bituon dire o bulong ngay mong ibasabot herbal di ay ako pagsabot sa bituon is kuan man. Ako, ano ba naman to? Inagila kong ilong. Sabi ni Jonathan Rizada, bro, na-hack na imong page, bro. Yes, na-hack, bro. Na-hack na akong page, no? Sabi ni Elisa Pabilonia, hanlok di katubag si Isel. Ay, klaro. Mga, sabi naman ni Freddy Padayaw, bro, kailan di ba tinyo ni Denmar? Labo pa yun. May tumatawag. Hello? 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 Hello, bro. Ate, bro. Pwede po ba magtanong? Hey, go ahead, bro. Go ahead. Yung isa ako sa yung taga-subaybayan yung programa. Ngayon mayroon ako itatanong. Let's go ahead, bro. Akaso na kasi yung ang tawag nito? Nagtatrabaho ako pero out ako ngayon. Pwede bang mamayang hapon o mga
bandang gabi. Pwede, mamayang hapon, bro. Ano yung gusto mo itanong sana, bro? Patungkol sa? Oh, tungkol sa ano po, ano, yung mga ano ba, yung mga process ba, ano, mga ganun. Mga buto sa poses. Okay. So, Sino bang ano na to dyan, yung kakausapin? di si Brother Romer, pwede ako. Oo. Pwede po yung si Brother Windy na lang. Si Brother Ano pong- Wendell hindi siya available. Si Brother Romer lang available, bro. Bakit, bro? So, hanggang saan po kayo mo, ano, yung pag sa gabi? Mamayang gabi, doktrina talakayan. So, ibig sabihin, walang tatanggaping tanong na spiritual warfare. Pero kung sakali magtanong ka ngayon, baka masagot ko. Kasi po, yung ano po, kasi medyo matagal-tagal po kasi ano na, yung malapit ako ano sa trabaho kasi isang oras lang ang ano, time na mo. Sa amin. Sige, mamaya na lang hapon, bro. Tawagan kita mamayang hapon, bro. Anong oras po? Depende kung anong available mo. Oo, kasi out po mamaya mga 5:30 ang sa hapon. 5:30 sa hapon ang out mo. Sige, mga siguro mga 7 p.m. siguro, ganyan. Or 6 p.m. Sige po. Yan po. Yan. Okay, sige po. Yun na lang, ay. Maghintay na lang po ako. Sige, bro. Tawag ka mamaya, bro, para maano natin, bro. Sige po. Salamat. Sige, thank you. Kala ko, na. Yun na yun, hindi pala. Okay. So, dito naman tayo ngayon. Ating balikan naman dito saglit. Sabi naman ni Ate Miraflor, kung walay sulfot, mawad anjo taglingaw. Ate, may imote. Mo na makapabuhi sa CFD mong gute. Tanawan ng lugar nga walay protestante nga aggressive. Mingaw kay CFD. Magluya. Wad agana, di naman ang Bible study. So, sige, nagkadebate, be. Balik-balik ang Bible study. Excited ba kayo kapit ng Bible study? Pangsamantala. Sabi ni Ate Miraflor. Okay, sabi naman ni Faith and Good Works, pansaya, pwede na mahimong ang kurman. Straight to the point. Sabi ni Alice Deget, paniod to na, Brad. Murang na feel gini ate Alice ang akong untian may kutoy ng may. Sabi ni Henry Mirabilis Melanos, sa ngayon pati PPP, bro, lahat ng pages po namin na hack kasi magka-cross posting lang yun eh. So malamang isa sa mga admin ng aking mga pages ang nakaklik ng link kaya nakapasok tong mga hacker nito. Pero sana magawa na paraan ni brother Glenn Luzon na mabawi natin yung ating Facebook account. Maraming salamat po. Tila yata wala nang response yung ating mga sinachat natin ng mga SDA. Kinsa man nag-compile sa Old Testament o New Testament. Catholic, bro. Ano ba to? Tawagan ko to, ha. Saan sumagot? Hindi pa ito sumagot, no? Okay, so walang sagot. So ulit, tawagin natin ulit. Sasagot ba ito? Dahil sumagot.
Ayaw sumagot niya eh. So, ito ha. Nag-call ko nimo palihog tabag. Palihog tabag. Ayaw eh. Ayaw sumagot. So, hindi tumatatak sa kanya yung ano, yung calling mo. Wait lang ha. Patatak pa sa kanya na kinakall ko siya. Okay. Hindi tumatatak sa kanya, walang tumatatak. So, timo na silipin yung ating mga message request dito. Hello Brother Jando, paki-check po ang FB ito po punto baka na-hack, hindi maganda. Yes po, na-hack po. Yes po, na-hack po, paki-report lang. Paki-report lang. Okay. Nagtatawagan to. Hello bro. Hello. Ano yan bro? Ano yan? Sabi mo? Nabasa mo chat ko? Hindi pa. Sa akin, same topic din naman tayo, no? Ngayon, ang mangyayari, ganito mangyayari bro, no? Pagkatapos ko mag-stand, tapos naipailawanag ko yung stand ko, ikaw naman ang magpapatunay ng unang iglesia ay hindi natalikod. Tapos ako naman ang magtatanong para patas. Pwede yun bro. Pagtapos ako magtanong sa'yo bro. Pwede yun. Ayun. Kasi mahaba-haba yung mga ano eh. Wag kang maglatag ng masyadong madaming verses kasi isa-isa ko talagang tanong sa inyo yung mga verses na yon. Hindi ako. Kukuntihin ko lang yan. Tapos pagtapos ko nun, kailangan may oras kasi para malaman natin kung anong oras para sino na next tapos ikaw na. Para patas tayo kasi marami ding nakasubaybay, marami ding nabasa ko sa comment. Sinong dapat naglatag ka rin daw para mapatunayan stand nyo bakit di natalikod ang unang iglesia. Yung nabasa mo yun. Yan lang. Anong oras mamaya bro? Ganun pa rin ba? 8:08? Plano sana 6 PM kung merong lalaban kay Jared kung merong lalaban kay Jared o kay Junre. Pag may lalaban sa kanilang iba, pwede magsimula ng alas 6. Pwede. Gusto mo may alas 4. Ha? Kaya ba alas 4? Debate kami ni Jared, Christology. Wait lang ha, akin mo nang tawagan si Jared ha, wait lang. Mas maganda tawagan si Jared. Natin ang tindi ni Jared para alas 12:50 pa naman, so malamang ano pa to si Jared, wait lang. Kahit mga mga 3 or 5, 3 or 4, yan, pwede ako dyan. Para kasi kinagabihan, mag-ready ako ng pagkain yun pagdating ng alas 8. Salang ako sa natin na talakayan eh. Old Ognyo, wait lang ha. Old Ognyo, ang Catholic. Ayun lang ha. Kumbaga ang call kay wait lang bro ha. Dili ko keyboard warrior. Dili ko keyboard warrior. Okay, so akin tawagan sa Jared Almasora. Yung tawagan sa Jared Almasora, ano? Tawagan natin sa Jared Almasora. Gaya ko number niya. Hello bro! Jared! Hello bro. Available ka mga 4 PM? Hello bro. Available ka 4 PM?
Bakit, bro? Sige. Meron kasi gusto magipag-discussion sa iyo about Christology. INC ito. Ang Christology IND. Sige, ano pangalan, bro? Si Kugnahan pa rin, Gerald Kugnahan. Si Gerald. Si Gerald pa rin. Sige, pwede. Bro Gerald, ba't hindi na lang alas 6 para andyan lahat yung mga kasamahan? Alas 6 na lang para okay naman si Jared, makapaganda si Jared. Pagkatapos nyo, tayo naman. Bro, wala sanang problema kung alas 6 mamaya, kaso nagkataon may gagawin ako eh. Kaya para may singit din, kami ni Jared 4 p.m. Tapos tayo 8 Hello, p.m. Gerald. Hello, Ay, bro. Gerald. Yes. Rinig mo ko, Gerald? Naririnig kita. Ako ba naririnig mo? Unang-una, ang tanong ko sa'yo, manggagawa ka ba o hindi? Hindi. Karaniwan lang. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung mga manggagawa ba ngayong 2025 ay pinapayagan ng pamamahala ninyo na makipagdebate? Pinapayagan ba o hindi? Pinapayagan niya kung may authority sila. Pinapayagan. Ngayon, bakit dito, sa isang lokal dito, yung manggagawa hindi pinayagan ng debate dahil ang sabi niya, kailangan ng authority ng sentral. Ang tanong ko sa'yo, meron ka bang authority sa sentral ninyo at sa pinakapunong ministro ng distrito ninyo, dyan sa lugar ninyo? Meron ka bang authority? Meron o wala? Bro Jared din, no? Hindi tinatanong kita. Hindi ko sinabi kung bro Jared. Ang tinatanong ko sa'yo, kung meron kang authority galing sa punong ministro nyo, dyan sa distrito ninyo. To bro Jared para maliwanag, Hindi ko naman sinabing bro Jared. Ang sinasabi ko sumagot. Hindi, nakinig ka muna. Kung talagang totoong Kristiyano ka, 3:15 ng unang Pedro, handa ka dapat sa pagsagot dahil yun ang karampatang pagsamba mo sa panahong Kristiyano. Kaya ang tanong ko sa'yo, meron ka bang authority bakit di mo pinapasagot? sa punong ministro ninyo? Meron o wala? Tatanungin kita. Ako naman kung tatanong ko. Ikaw yung tinatanong ko. Hindi mo pa Kaya nasasagot yung tanong ko, ayaw mo tinatanong pasagutin. mo na. Wait lang. Wait lang, para hindi tayo magkagulo dito. Bro, Gerald, sagot mo na bro Gerald, meron ka bang authority bro Gerald o wala? Yung muna nasagutin mo. Bro Gerald, yung muna una Sa sagutin amin, bro. sa iglesia, okay. Meron ka bang authority? Wala akong authority doon sa... Brother Jared, wala siyang authority. Sa makatwin, Pero brother, ngayon, Wait lang. isa pa tinatanggap mo ba na isa sa doktrina ng Iglesia ni Cristo ay magpasakop sa pamamahala? Doktrina nyo ba ito o hindi nyo doktrina? Sagot mo na. Bro Jared, alam ko yan kahit di mo nasabihin yan. Para marinig nyo din yung atin. Bro. Doktrina ng INC, yung magpasakop sa pamamahala, batas nyo ba ito? Doktrina nyo ba ito? Yes or no? Ito, Bro Jared, Sagot mo na bro. Bago tayo, para move on tayo. Siyempre, yes. Tanongin kita. Bro Jared, yes, nagpasakop daw siya bro Jared. Wala kaming authority. Ngayon nagpapasakop Hindi, makinig ka muna. Makinig ka bro. Dibati mo sinasabi kong wala kang... Bro Jared, wait lang muna. Bro Jared, wait lang muna. May tanong si Gerald eh. Na magabing kayo, no? Kaya kami lumalaban para marinig din na ninyo yung aral namin. Official stand daw ako, official fundamental doctrine na nga ba ko. Kaya ngayon nakikipagdebate kami sa mga pastor, sa mga paratang ninyo na against doon sa doktrina namin. Kaya ngayon, cheating na natin kung talaga iglesia naman kayo ni Manalo eh. Bro Gerald, ibig mo sabihin kahit na hindi ka authorized, may ipag-diskusyon ka pa rin para maiparating lang yung mensahe ng INC sa mga tao na nakikinig, ganon. Marinig din yung aral namin. Yun ang ano niya, Brother Jared. Yun ang kanyang intention, Brother Jared. Na kahit hindi siya authorized, is magipag-diskusyon pa rin siya para ilabas ang kanilang aral. Sige, ganun lang. Marinig din yung Bro, anong oras mo sisimula, bro Gerald? Anong oras mo sisimula? 4 p.m. kagad. Kasi pag 6, bro, may gagawin ako niyan, magluluto ako niyan. Para pag 8, diretso na tayo. Sige. Brother Jared, available ka sa 4 p.m. o 5 p.m.? Available ka dyan? Walang problema, kapatid. Walang problema, bro. Sige. Ano lang to, dating kaibigan lang tayo dito, no?
Oh, sige, sige. So, hanap 4 ako p.m. ng... bro, 4 p.m. tayo. Hanap ako mamamagitan sa inyong dalawa. Sige, bro. Sige, Bro Jared. Mamaya, Bro Jared, ha? Sige, bro. Sige, thank you, Bro, Bro Jared. Bro Jared, ang topic, Bro Jared, ha? Bro Jared, ang topic natin for clarification, patutunayan mo si Kristo tunay na Diyos. Negative side ako dyan. Sige, sige. Ikaw ang nagamon, therefore you will be in the Sige, affirmative sige, side and I will be in negative the side ka. negative side. Wait lang, Bro Jared. Maganda yung tema niya. Patunayan mo na si Kristo ay tunay na Diyos, tapos negative siya. So, ang sige, bro. ang topic natin is Diyos o hindi Diyos. Yun lang ang topic, ha? Brother Gerald, yan ang topic. Diyos o hindi Diyos. Okay. So, yun. Patutunayan ni Bro Jared, si Kristo, tunay na Diyos, sa akin hindi tunay na Diyos. Kahit saan kami dyan, affirmative side o negative. Yun na lang. Yan na lang siguro. Sige, maganda yan. Mamayang alas 4 ng hapon, alas 5. Bro, naka-live ba tayo sa punto por punto, bro? Naka-live tayo ngayon sa page ko at ipopost ko to sa punto por punto. Ano to, alas 4 o alas 5? Ano ba talaga oras to? Alas 4 o alas 5? Alas 4, bro, alas 4 para matapos kami ng alas 6. Sige, sige. Alas Pero bro, 4. may tanong ako. Ano yung rules dyan? 1075? Ha? Hindi, Anong rules dyan? talakayan lang siya, bro. Ibig sabihin, magpapahayag si Jared, tatanungin mo siya. Tapos, pag tapos ka na mo tanong sa kanya, siya naman, ikaw naman pahayag naman. Siya naman tanong naman sa'yo. Hindi po. Bro Jared, Bro Jando. Bro Jando. Talakayan to, bro. Magulo kasi yan eh. Si debate mangyari maganda. Hindi, bro. Hindi magulo to, bro. Kung susunod ka lang talaga sa rules, dito magulo. Sumunod ka lang sa rules, dito magulo. Okay ka ba doon? Bro Gerald? Kayo lang naman ang magulo, mga INC dahil gawa lang naman yung ginagawa nyo. So, 5-19 ng Galata. sunod ka lang sa rules, Bro Gerald. Magaling ka mamaya, Jared, Bro Gerald, sunod ka lang sa rules mamaya at hindi magugulo yung talakayan. Ganun lang yon. Hindi, basta may may patas. Kunyari, oras sa pagtatanong, tapos ng tanong. Meron ganun. Bigyan kita ng oras. Ganito kasi yan eh. 10 lang tayo, 10 minutes lang ha, 10 pahayag, 10 tanong, 10 pahayag, 10 tanong, ganun lang. Para hindi masyadong mahaba. Okay ka? Sige bro. Sige, Brother Jared, umaya alas 4, Brother Jared. Sige. Mamaya 4 p.m. Sige, umayang hapon. Ano na rin, maganda. Ay ikaw Gerald, pasaway ka kay Manalo baka magabukan ka. Bro Jared, marami akong nakausap na pamunuan ng MCGI. Bawal din sa MCGI makikipagdebate, pasaway ka din eh. Ay, hindi na MCGI si Jared, bro. Dati ba? Ay, hindi na. Huli kaya sa balita. Catholic na. Kasi may nakausap ako mga kaibigang pamunuan dito ng lugar namin na ito si Jared. Bubaga, pinagagago eh. Kasi nagkatoliko siya, yun ang dahilan. Pero sabi, okay lang yun, expression lang yun, wala naman silang desisyon ni Jared yun eh. Sige bro, mamayang alas 4 ha? Sige. Ako mamaya. Bro Gerald, mamaya. Sige bro Gerald ano lang ako, asikaso lang ako. Sige bro Gerald. Sige, thank you bro Jared. Sige, thank you bro Jared. Okay. Ayan, so, yun si bro Jared. Bro Gerald, mamayang alas 4 ng hapon. Opo, mamaya. Naka-ready na din ako. Sige, stop na tayo dahil hapon na rin. Out mo na ako bro Jando, may lang ako sa pasuhin. Okay, thank you bro. Ayun, maganda to mamayang hapon. May talakayan tayo. Panoorin nyo yan mamaya ha. Enjoy lang tayo mamaya at manood tayo ng kanilang talakayan sa pagitan ni Jared at ni Gerald. At ang topic is about Christology. Tunay ba na Diyos si Kristo o hindi tunay na Diyos? So, paano kaya ito gigibain ni Jared ang stand? Okay. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo at babay na po ako sa inyo. Salamat po sa mga nanood sa ating live ngayon dito sa very first talaga itong si Bro Jared. Sabi ni Ate Miraflor, sabi naman dito sa kabila naman, hindi gaano marinig ang boses ni Bro Jared. Hindi gaano marinig. Sige, napahinayan ko kasi yung niya, yung kanyang volume dito.
Okay, next time na lang. At Rojando, good no na ako'y nagsugat nga mga saksi o ako giabugaw. Tama ba o hindi? Tama yung bro. Kung wala kang panlaban sa kanila ng mga argumento, mas better na lang papasukin sa bahay niyo. Pero kung may panlaban ka, okay lang tanggapin mo sila. Kung wala ka panlaban, paalisin mo na lang. Abangan talaga ito, magluto ng maaga para makapanood ng diretso. Okay. Ako rin. So, sige, babay na tayo, babay na. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.